sa internet ang ating programa, kundi nai-record po natin, no? At naibabahagi natin sa ibang mga platform. Alam ko po ang Imos Church ay mayroon ding ginagawang recording at parang live streaming yata ang ginagawa ng Imos. Live tayo sa kanilang Facebook page. Kaya maganda po ito. Sa isang gawain ay marami tayong marami tayong nagiging mga audience. Hindi lamang tayo nalilimitahan sa isa. So, ating tatalakayin po ngayon ay patungkol sa Salvation Army. Parang hindi religious ang dating, mga kapatid. Marahil sa iba ay hindi rin familiar dito sa pangalang ito. Pero kung may napapansin kayong mga naglalakad na naka-uniforme, puti usually, wala pa akong nakitang hindi puti, at mayroon silang mga insignia. Ang insignia nila ay parang sa mga sundalo rin. Dito sa balikat, depende sa ranggo nila. Tapos nakikita ko tig-dalawa din sila eh. Minsan babae at lalaki magkasama. Pero hindi sila mga totoong sundalo. Religious group sila. Kaanib sila ng tinatawag na Salvation Army. Kaya nakapag-desisyon tayong talakayin ang mga ito, no? Ang patungkol sa kanila para maging familiar tayo. Lalo na mga kapatiran na nasa ibang mga bansa. Kasi active na active ang group na ito. No? Nagsimula sila as a religious group by William Booth. Si William Booth na nagpasimula nito. Si William Booth ay pinanganak sa Nottingham, England noong 1829. Nung bata-bata pa siya, he joined the Methodist Church mga taong 1844. Subalit noong 1862 ay iniwanan niya ang Methodist Church sa layuning sabi ay to evangelize among the poor. At sinimulan niya ang isang grupo, tinawag nilang East London Christian Mission in 1865. Katagalan, itong group na ito, East London Christian Mission, ay binago ang pangalan. Yun ang naging Salvation Army. At yan ay taong 1878. Kaya dito matitrace natin ang umpisa ng Salvation Army, founded by William Booth, noong 1878 or kung atras tayo, 1865. Doon sa simula ng kanilang association, the East London Christian Mission. Ang Salvation Army ay religious and charitable organization. At ang purpose nila is to lead men and women into a proper relationship with God. Very noble naman ang kanilang purpose. Oo. Kaya nga very popular sila, no, sa mga kawanggawa. Sa US, alam ko meron silang pinapatakbong isang thrifty shop. Hindi ko sure kung yun ba yung thrifty mart. Mayroon silang tawag eh. Basta nandun yung word na thrifty. Or meron pang isang malaking establishment. Nakapagtrabaho nga doon yung ating isang kapatid eh. So they operate hostels for homeless. Ito yung parang mga apartments, kaya mga hotel, pinapatuloyan ng mga walang bahay. Employment bureaus, kasi nga concerned sila sa mga materials, mga trabaho, meron sila. Hospitals, clinics, leprosaria, so ito yung para sa mga lepros, no? Homes for the unwed mothers, meron sila. Orphan homes and boarding schools. So para to sa mga pagkawanggawa. So they have a strong emphasis on physical welfare and rehabilitation. Yun ang mga trademark nila. At may narinig nga ako, ayaw ko how true it is, na actually yung purpose nitong si William Booth sa pagsisimula na niya ng kanyang association ay upang tumulong sa mga nangangailangan at hindi talaga upang magtayo ng relihiyon.
Sabi sa kwento, na desperate daw siya sa paghingi ng tulong sa mga churches. Kaya ang nangyari, yung kanyang inumpisan na grupo, ginawa na lamang niyang isang religious group. So ito ang maikling background ng Salvation Army. So next time na makakita kayo ng mga parang nakadamit sundalo, naka-uniform, may mga insignia sila, pero mga reliyosong mga tao, yan sila. Salvation Army ang tawag po sila. At meron silang kanya-kanyang mga ranggo. Oo. Depende na sa kanilang na-attain, sa kanilang grupo. At ang sabi nga rito, the headquarters of the international system is in London under the authority of the general. So meron silang pinakamataas, no? The general. Or the general operates through a chief of staff into various overseas departments. At sa Amerika, hinati-hati nila sa apat yung Salvation Army. 4 territories sila with headquarters in New York, Chicago, Atlanta, and the San Francisco at saka San Francisco. Bawat isa, each has its commander with rank of commissioner or lieutenant commissioner. Yun ang ranggo ng apat o isa sa mga apat na branches. And there is also a national commander with headquarters in New York. So, ang kanilang association, organization, ay halintulad din sa military. Actually, organization nila ay based sa hierarchical organization of the Roman Catholic Church. At ang Roman Catholic Church naman very similar sa military organization o kaya doon sa Roman Empire na mayroong pinakamataas, no, tapos mas mababa, pinakabababa hanggang doon sa pinakamababa ng mga privates o ultimo. Ayan, no? The triangle organization. So ito ang una-unang kapuna-puna sa kanila, yung kanilang organization. No? Parang military, mayroon silang pinakamataas. At ang pinakamataas siyempre ay tao, no? Sa organization na ito. So ang ating concern, no, ay kung ang organization ba nila, ang ilang mga katuruan nila ay naaayon ba sa sound doctrine? Naaayon ba sa Biblia? Napansin ko po ang mga katuruan ng mga denominations ay very similar to each other. At meron akong tendency na mag-assume na narinig na natin ito. So, pasadahan na lang natin, bilisan na lamang natin para matapos. Kaya lang, nire-remind ko ang sarili ko na ang ating lesson ay hindi lamang para sa atin na may alam na. Ang lesson natin ay para sa lahat, for general consumption. Yung iba ay may alam na, ang iba ay kaunti lang, ang iba naman ay wala pa talaga. So, pagtitiyagaan natin na basahin ang mga talata sa Biblia na magtuturo sa atin ng sound doctrine patungkol sa mga tinuturo ng mga denominations such as this Salvation Army. So, organization ng Salvation Army, similar to Roman Catholicism, mayroong hierarchy mula doon sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. So, anong sinasabi ng Bible? Well, alam natin, no? Universally, ang Iglesia ng Panginoon, the Church, has its head, ang kanyang Pangulo. At wala pong iba kundi ang Panginoong Jesus. Never na mayroong tao na Pangulo ang Iglesia ng Panginoon. Mga talata na katulad ng Colossians 1:18, ang magsasabi nito, ating mababasa, sabi ni Apostol Pablo, at siya ang ulo ng katawan, referring to the Lord Jesus Christ. Sa makatuwid bagay ng Iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. So ang pinakapangulo ng Iglesia, hindi po si William Booth, hindi po ang ilang mga tao. Sabi ko nga po ay similar ito sa katuruan din ng maraming mga denominations, no? Meron silang kinikilalang pinaka-head. Kaya nga meron silang headquarter. No? Ang head ang quarter ng kanilang head. Ang tuturo tayo sa isang lugar kung nasaan nandoon yung kanilang head.
tayo, ang itinuturo natin ay nasa langit kasi ang ating head, ang Panginoong Hesus, ay naroroon sa langit. No? At sa iglesia, sabi ng Apostol Pablo, Colossians 1:18, siya ang ulo ng katawan. Ang pagiging pangulo, nangahulugan nito na siya ang nasusunod. Parang ating katawan, meron tayong ulo, at doon sa mga voluntary muscles natin, itong ulo ang nagdidikta ano ang gagawin ng mga bahagi ng ating katawan na voluntary. Kasi meron pong involuntary parts of our body. Yung mga internal organs natin, no? Hindi mautusan ng ulo yun na huwag ka nang gagalaw, huwag ka nang titibok. Parang ganun na hindi. O, mga kamay, involuntary muscles to, pwede nating gawin ano man ang maisip ng ulo. So, ganun po ang pagiging ulo ng ating Panginoong Hesus. Siya ang nagdidikta sa katawan, sa iglesia. At ang pagdidikta niya sa ngayon ay sa pamamagitan ng kanyang salita, ang bagong tipan. Inulit po ni Pablo sa Ephesians 1:22-23 ang ating pinag-uusapan. Sabi niya, at ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. At siyang pinagkalubang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, na kapuspusan niya o pumupuspos ng lahat sa lahat. So mga kapatid, mga kaibigan na kikinig, sapat na actually yung isang talata na patunay na ang Panginoong Hesus ay ang Pangulo o ang puno ng iglesia. Kailang marami pang mga talata na nagtuturo po noon. Siya po kasi, ang Panginoong Hesus ang may-ari ng iglesia. Sabi niya kay Apostol Pedro, nung pinangako niya na itatayo niya, sabi niya, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. So kanya po ito, yun po ang kahulugan ng preposition na of Christ. No? Kaya gumagamit tayo ng katawagan na Church of Christ. Ang iglesia na pagmamay-ari ng Panginoong Hesus. Aking iglesia, sabi niya. Acts chapter 20 verse 28, ang ibinayad niya ay ang kanyang dugo. So pag-aari niya ito. At dahil ito'y pag-aari niya, siya ang nasusunod. No? Siya ang pangulo nito. Wala pong tao na masusunod sa loob ng iglesia. Well, mayroon siyang mga itinalaga sa mga local churches at yan ay ang mga elders, bishops, or presbyteros, or mga pastors. No? Subalit ang mga ito ay sumusunod sa kautusan ng pinakapuno ng iglesia, ang Panginoong Hesus. So ang Panginoong Hesus ang nagtayo ng kanyang iglesia noong 33 Anno Domini doon po sa Jerusalem at hindi po sa London, hindi rin po noong 1878 na pasimula ng Salvation Army. Ang mga elders, deacons ay ang mga naglilingkod sa lokal na iglesia. At ang mga ito, mga kapatid, ay mayroong mga qualifications. Hindi po sila basta-basta itinatalaga upang gawing mga elders or pastors or bishops. O nga po, maulit natin ang katotohanan na sa Bible, iisa lamang na grupo ng mga tao o ng mga Kristiyano ang mga tinatawag na mga elders or matatanda sa iglesia o ang mga pastors o ang mga obispo. Isang grupo po yan. At kung paano natin napatunayan, mga nakaraan ay ating binasa ang Gawa Kapitulo 20, versikulo 17. Kung saan ipinatawag ni Apostol Pablo ang mga matatanda, elders. Doon sa Efesos, nakita-kita sila doon sa Miletos. At nung sila ay nag-uusap na, ang sabi ni Pablo sa kanila, verse 28, tawag niya sa kanila, mga obispo. Ginawa kayong mga obispo, sabi niya. Sa ibang version ay overseers, tagapangasiwa. Ang sino? Yung mga elders na tinawag niya o kausap niya. Okay? At isa sa mga gawain ng mga elders o bishops or overseers ay to shepherd the church. Yung word na shepherd, yun po yung pastor. Okay? To shepherd the church. Kasi ang iglesia ay
katulad ng kawan. Actually, kawan ang ginamit dito sa Acts chapter 20 verse 28. Pangalagaan ninyo ang kawan o pakainin ninyo ang kawan, sabi ni Apostol Pablo sa mga elders. Kaya itong mga talatang ito nagtuturo sa atin. No? Yung elders, verse 17 na tinawag niya, verse 28, tinawag niya silang mga obispo. Ang gawain nila ay upang magpastor, no? Pakainin, pangalagaan ang kawan o ang iglesia. At sabi ko nga mga kapatid, no, ang mga elders na ito, bishops or pastors, hindi sila basta-basta itinatalaga. Meron po silang qualifications. At na naman, ang mga denominations ay napakalaki ang pagkukulang po dito. Ang practice po ay kung mayroong nagtapos sa Bible school at naglingkod siya sa isang kongregasyon, pastor siya. Yan ang tawag nila. Kahit batang-bata, walang asawa, walang karanasan sa pangasiwa, pastor ang tawag nila. Kakaiba po ang sound doctrine. Tingnan ninyo sa Titus chapter 1, basahin po natin. Ay narito po ang mga qualifications, no? At hindi natin mabasa na lahat mga importanteng mga verses just to make our point, no? Doon sa ating sinasabi na kaibahan ng sound doctrine sa mga katuruan ng denominations. Sabi ni Pablo, dahil dito ay iniwan kita sa Krita upang husayin mo ang mga bagay na nagkukulang at maghalal ng mga matanda sa bawat bayan na gaya ng pinagbilin ko sa iyo. Pause muna po tayo. Napansin niyo po, ang sabi po ng talata, si Pablo po ang sumulat kay Tito at sinasabi niyang iniwan siya sa Krita. At ibig sabihin po mayroong mga kapatiran doon sa Krita. At ang gawain niya, gagawin niya roon ay upang husayin ang mga bagay na nagkulang. At ano ang kanyang gagawin? Maghalal ng mga matanda. Yung po matanda na sinasabi natin, elders sa Ingles. No? Yung akin ang sinabi sa Gawa 17 or 20:17 na tinawag ni Pablo yung mga elders at sila rin yung tinawag niya ng mga bishops na ang gawain ay magpastor. Sa makatuwid, higit sa isa, no? Ang mga inihahalal ng mga matatanda. Kasi plural eh. Maghalal ng mga matatanda. May nagsabi sa atin na grabe kayo na mga sa Church of Christ. Grabe kayo mag-aral. Isang salita lang o isang litra lang ay pinapahalagahan ninyo. Oo nga naman. Ano? Oo naman. Kasi ang Diyos gumamit ng salita ng tao upang maintindihan natin siya. Ibig sabihin, ang mga salitang ginamit niya ay may kabuluhan, mahalaga. Itong ginamit niyang paraan upang may parating sa atin ang kanyang kautusan. So unawain natin yung mga salita na ginamit niya. Dahil ang Diyos ay nais niya na maraming mga elders ang mga ngasiwa sa iglesia, kaya ginawa niyang plural ito. Kung nais niya siguro ay isa lang, dapat hindi niya gagamitin yung plural. Di ba gano'n yun? Sa ating pananalita, gano'n din sa araw-araw. Ito po isang lesson on hermeneutics. Una pong principle sa hermeneutics upang maunawaan natin ang Bible. Well, kahit na sa atin, sa ating pag-uusap, para magkaintindihan po tayo, unawain natin yung bawat salita natin. Doon po nagkakaroon ng miscommunication, no, ang mga tao kapag hindi nila inuunawa yung mga salita. Halimbawa, nagbabago ang kahulugan ng kanilang pagkakaunawa sa isang salita. Iba ang ibig sabihin ng isa, iba ang ibig sabihin ng pangalawa, hindi magkakaintindihan. So napakahalaga po ito. So pag sinabi ng Bible, mga matanda, iyon talaga ang nais ng Diyos. Plural. Kaya hindi pwedeng mayroong isang matanda lang sa isang iglesia o isang pastor lang o isang obispo lang. Pero common na po yan na practice ng denominations. Magsabi kayo ng denomination at tanungin nyo, ilan ang bishop, sino ang bishop nila, sino ang pastor nila, sasabihin nila sa iyo kung sino yun. At sa mga pastor pa nila, mayroong mga tinatawag na senior, mayroong junior, o mayroong associate. Lahat po na ito ay gawa po ng tao na mga titulo. Anyway, balik po tayo sa Titus chapter 1. So sabi ni Pablo kay Tito, maghalal na mga matanda sa bawat bayan. Tingnan niyo po yung bawat bayan.
This is understood na sa bawat bayan, mayroong isang iglesia o isang kongregasyon. Katulad ng ginawa nila Pablo sa Gawa 14:23, naghalal sila ng mga matatanda sa bawat iglesia. Kasi bawat bayan, no, understood, no, sa itong kanilang panahon, sa pagbabanggit niya na sa isang bayan mayroong isang iglesia. Well, sa ating panahon, possible na isang bayan maraming iglesia, maraming lokal na congregation. Pero ang point ay, sa bawat lokal na congregation, kung magtatalaga man ng mga nang matanda, ay dapat marami. Yan. Mga matanda sa bawat bayan. At ang mga itatalaga po nila, hindi basta-basta kung sino lang. Ito, verse 6. Tuloy natin ang pagbabasa. Kung ang sino man ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang. Mga kapatid, sandali. Yung word na lamang, wala po yan sa original, ha? Itong tinatawag natin na isiningit lamang ng mga translators. Kaya pag chinek nyo sa ibang mga versions, no, itong word na lamang or English ay only, italiced ito. Italiced. Yung naiiba ang pagkakasulat, yun ang ibig sabihin ng italiced. No? Halimbawa, gumagamit siya ng New Times Normal na font. Pagdating niya doon sa word na only, iba ang anyo ng litra na yon, italiced yun. Ibig sabihin ng mga italiced sa mga translations ay isiningit lamang iyon ng mga translators sa pag-aakala nila na dapat naroon yung word na yon. At dito sa Tagalog version, akala nila ay tama yon pero mali po yon. Kasi nagbabago ang kahulugan pag inilagay mo yung word na lamang. Papaliwanag ko sa inyo anong ibig sabihin. Kapag ginamit mo yung word na lamang o dinagdag mo, isiningit mo yung word na lamang, maaring ang ibig sabihin ng talata ay, una, may asawa yung matanda o elder o bishop. Pero pwede rin na ang kahulugan ng talata ay ito. Pangalawa, no? Kapag siya ay may asawa, dapat isa lamang. Pero pwede na wala siyang asawa. Pero pag may asawa siya, isa lang. Yun, kita nyo ang kaibahan. Ano? Kaya hindi po dapat nadagdagan ang nasusulat. Dinagdag nila yung word na lamang, kaya pwede nila ngayong baguhin yan, ang kahulugan. Pero pag alisin natin, tinan natin ha, pag inalis natin yung word na lamang, kung ang sinuman ay walang kapintasan, walang qualification niya, no? Asawa ng isang babae, ano maintindihan nyo ngayon? Married. Married siya. At yun po ang tama na nakasulat, wala yung word na lamang eh. Pero kapag sinabi kong asawa ng isang babae lamang, baka ibig sabihin nun kung may asawa siya, isa lang. Parang ganoon na yon. Tanggalin po natin yung lamang. Asawa ng isang babae. At ang mga susunod na mga sinabi ay patunay na yun ang ibig sabihin ni Pablo na may asawa, yung magiging obispo o magiging matanda, ihahalal. Bakit? Kasi ang sumunod na sinabi o qualification niya ay may mga anak na nagsisisampalataya. Kita nyo? So, yung obispo o elder, may asawa at may mga anak, hindi lang basta anak na mananampalataya at hindi may isusumbong sa pangliligalig o suwail. Sapagkat dapat ng obispo ay walang kapintasan. Ayun, at tuloy-tuloy na. Marami pa yung mga katangian na ng isang, generally isang Kristiyano, pero specifically ito ngayon para sa mga magiging matatanda, elders, bishop, pastor sa church. Okay? So ito po, no? At ito, hindi ito inobserve sa Salvation Army at sa mga denominations na may practice ng ganito. Biruan nga namin mayroong mga nagpapakilalang elder nakasulat sa kanilang dibdib Pero tinan mo ang mukha, younger pala. Kasi nga, bata sila. Nagtapos lang sila ng Bible school. Tinawag na silang elder. O nagbi-mission kaya sila sa ibang bansa. O elder na sila. Hindi ganoon kadali. Oo. At nga po pala, no, isip nyo, bakit kaya kailangan married, may anak na mananampalataya, at hindi may susubong sa suwail ang mga itatalaga ng mga elders. Pero sinagot siya ni Pablo sa unang Timoteo Kapitulo 3. Na sinasabi niyang kung ang isang
Kristiyano na uh, nagnanais maging elder, pastor, obispo, ay hindi niya kayang pamahalaan ang kanyang sariling sambahayan, paano niya pamamahalaan ang iglesia ng Panginoon? Kaya pala, no, mayroon siyang karanasan pala sa kanyang family, o pangasiwa sa kanyang family. Eh kung binata siya, wala siyang karanasan. O kung kaya ay may asawa siya, bata pa sila, wala pa silang mga anak. Yung mga anak nila ay maliliit pa. So kulang pa yung kanilang karanasan. Kaya kinakailangan mananampalataya na may edad na yung mga anak niya, may sarili ng kaisipan at sumusunod pa rin sa kanilang mga magulang. At ang lalaking ito na nagnanais maging obispo, bishop, or elder ay merong maayos na pangasiwa sa mga anak niya, ay kwalipikado siya maglingkod bilang elder o bishop o pastor sa isang congregation. Okay, dagdagan natin. 1 Timothy chapter 3, verse 1. Sabi ni Pablo ulit, tapat ang pasabi ko, ang sinuman ay magsisikap na maging obispo. Kita nyo, no? Yung sulat niya kay Titus, ang tawag niya mga matanda. Sulat niya kay Timoteo, ang tawag niya obispo. Kaya iisa nga lang ang mga tinutukoy natin. Verse 2, dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Ayun na naman yung word na lamang. Kita nyo yung qualifications parehas doon sa Titus chapter 1. Asawa ng isang babae. Ibig sabihin ay married, may asawa. No? Kaya yung ating sinasabi na mga matatanda, mga obispo ay sila rin, ay tamang-tama. It is a sound doctrine. Kaya lang, napansin nyo, may mga grupo ngayon, mga kapatid, no? Sa Tlac-Lantay County. Akalain mong iba yung bishop nila, iba rin yung mga elders nila. Kaya kinu-question ko yung isang kausap ko minsan. Saan nyo nakuha yung aral na yan? Tapos nagsimula akong paliwanag. Ang alam ko sa Gawa Kapitulo 20, versikulo 17, yung mga elders na tinawag ni Pablo, tinawag din niya sila ng mga obispo. Alam niyo yung sagot sa akin ng kausap ko, ay, doon na lamang po kayo magtanong sa TV. Kita nyo yan, ha? Doon na lang kayo magtanong sa TV, siya magpapaliwanag. Wala silang sariling panguunawa sa mga talatang binabasa nila. Nagdedepende sila doon sa isang tao na gumagawa ng paliwanag para sa kanila. Maliwanag naman po, mababasa naman po natin word for word. Dito lamang sa dalawang talatang ito, Titus 1, 1 Timothy 3. Yung elders, Titus 1, ay siya rin tinawag na bishops, 1 Timothy chapter 3. O di ibig sabihin, iisang grupo ng mga tao yan. Kaya lang po kasimple yan ang sound doctrine. Number 2 na pag-uusapan natin tungkol sa Salvation Army ay yung mayroon po silang official creed book. Ang pangalan ng kanilang official creed book ay The Salvation Army Handbook of Doctrine. Ibig sabihin, kung gusto mong maging kabilang sa kanila, ito yung basahin mo. Ito yung sundin mo. Wala kang ibang gagawin, kundi ang mga nakasulat lamang riyan. At sinasabi nila, no, kailangan ito, no, itong The Salvation Army Handbook of Doctrine, para maging para maunawaan mo ang Bible. Ayan. The General Order which prefaces the book states, this volume contains an exposition of the principal doctrine of the Salvation Army as set forth in the Deed Poll of 1878. These doctrines are to be taught in connection with all Salvation Army officers, training operations, both preparatory and institutional. It is required of officers of all ranks that their teaching in public and private shall conform to these 11 articles of faith. Meron silang 11 articles of faith. Wala na tayong access doon. Anyway, ang mahalaga ay nalaman natin, no? Mayroon silang sariling aklat. Well, hindi lang naman sila may sariling aklat. Mga denominations ay common na sa kanila. Na yung aklat nila, yun ang kanilang sinusunod. Name a denomination,
and I will name their book. Well, hindi talaga lahat-lahat. Pero yung mga common na mga denominations and cults, no? Pag sinabi natin cult kasi meron silang taong itinataas. No? Magbanggit kayo at meron kayong maiisip na aklat na pinaka-authority nila. Ang Church of Christ, meron ba? Bible, meron tayo. Ito ang sound doctrine po natin. Tingnan natin anong sinasabi po ng Bible. Okay? Patungkol sa authority ng ating pananampalataya. Meron nga ba tayong ibang aklat? Ang aklat ng Diyos ang mayroon lamang po tayo. Sapagkat tulad ni Pablo ay naniniwala tayo na lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, no, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa katututo na nasa katuwiran. Anong purpose nito, mga scriptures? Tingnan niyo. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yung kasulatan ay sapat na. Verse 17, upang ang tao ay maging sakdal. Kung kulang pa po ito, edi hindi magiging sakdal ang tao. Pero sabi niya, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. By the way, ang word na sakdal ay mas tama sana yung salitang complete sa English. Hindi yung perfect. Complete, walang kakulangan. Tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Sapat na ang Bible. Hindi natin kailangan ng ibang aklat. Kung tayo man ay mayroong mga nakasulat, ayun ay isang paraan lamang upang maituro natin ang Bible. Mayroon tayong mga tracts, mayroon tayong mga books, pero hindi yun sila ang mga authorities po natin. We always go back to the authority, the written word of God. Opo. At wala tayong hiwalay na nakasulat na ito yung doktrina ng Church of Christ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At ito ang iyong gagawin upang ikaw ay maging kabilang sa grupo. Wala po tayong ganoon. Kung may magtatanong sa atin, paano kami maging kaanib ng inyong church, sasabihin nila sa atin, una, wala kaming church ng Panginoong Hesus yon. At ang iyong gagawin ay katulad ng ginawa ng mga unang mga naging Kristiyano, halimbawa ay sa Aklat ng Mga Gawa, katulad ng ating sinasabi. So punta tayo sa Aklat ng Mga Gawa, tingnan natin ano ang kanilang ginawa at yun din ang gagawin natin. Hindi yun hiwalay na aklat, kundi it's the written word, the sound doctrine. Yan ang ating susundin. Karagdagan nito, 1 Corinthians 4:6, ito yung mga principles, lagi nating sinasabi, na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ang problema natin ngayon, kapag tayo humihigit sa mga nasusulat sa banal na aklat, kaya dumami na ang katuruan ng mga tao na hindi mababasa sa Bible. Kung mapapansin po ninyo, ang Bible o New Testament particularly ay nakumpleto noong unang siglo. Bago matapos po ang 100 AD, ay tapos na ang New Testament. The Book of Revelation, 96 to 98 AD po ang pagkakasulat niya. Pero pansinin din po ninyo ang mga katuruan. Anong taon sila nagsimula? Kapag itong mga katuruan na ito, doctrines, ay nagsimula mga after 100 AD, malamang sa malamang, ito ay wala na sa Bible, hindi na nakasulat sa Bible. At marami po tayong alam yan. Nakalista po yan ng mga katuruan nagsimula after 100 AD, outside the Bible na po yan sila. Mga higit na yon sa mga bagay na nasusulat. Hindi po nila pinaniwalaan ang 1 Corinthians 4:6. 2 Peter 1:3, sabi pa ni Apostol Pedro, yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan. Noon pang unang siglo, sumulat si Apostol Pedro, ay sinabi na niyang ipinagkaloob sa atin. Past tense, natapos na, ipinagkaloob na. Ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan. Sa mga may sariling aklat nga tulad nitong Salvation Army, meron silang doctrines, Salvation Army doctrines. Ay ang tanong natin ay ano bang nakasulat diyan sa aklat ninyo na wala sa Bible?
para kailangan natin yung aklat ninyo. Ganoon din yung ibang mga aklat ng mga nagpapakilalang mga modern day prophets. Ano bang naisusulat diyan na wala sa Bible? Para kailangan natin yung aklat ninyo. Well, yung tungkol sa inyong mga sa kanila mga sariling propeta, yun ang mga nakasulat na wala sa Bible. At yun ang mga mali, no? Kasi ang mga bagay na yun patungkol sa kanilang mga sariling katuruan ay karagdagan na sa Bible. Karagdagan na sa nasusulat. At anumang makaragdagan o kaya kabawasan o kaya ipinalit, no? O humigit ay mga mali, wala sa Bible, hindi nakasulat. Sabi nga ni Apostle John, no, ang sinumang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Lumalampas yun eh. Kung nagpapatuloy, sabi lumalampas at hindi nananahan, hindi nananatili. O imbes na papunta ka lang ng Manila, lumampas ka, nakarating ka ng Caloocan, paggaling ka ng Cavite. O lumampas. Pag ganoon ang ginagawa ng mga tao sa aral, hindi, sabi rito, hindi kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Kung sa iyo dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyo siyang batiin sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. At John 12:48, sabi ng Panginoong Hesus, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya ay hahatol sa huling araw. Yung pong hindi tumatanggap sa salita ni Kristo, hindi yung salita ng mga nagpapakilalang modern day prophets, hindi yung mga nagpapakilalang mga puno ng kanilang mga iglesia o denominasyon. One of these days po gagawa po tayo ng video na pang-general, no? Sa lahat ng mga denominations na o lahat ng mga maling aral ay angkop. No? Halimbawa, the authority, anong otoridad ng mga reliyon, saan dapat sila nakatayo. Kaya kahit na anong reliyon ang inyong tingnan, sa aral na ito, mapapatunayan ano yung sound, ano yung unsound. John 12:48, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita. Kapag hindi natin siya tinanggap, yung kanyang mga salita ay hindi natin tinanggap, pinaniwalaan, no? Mayroong hahatol. Ano yung hahatol? Hindi naman yung sinabi ng mga nagpapakilalang propeta eh. Hindi naman yung mga salita ng mga nagpapakilalang mga pinuno ng mga simbahan eh. Kundi ang salita ng Panginoong Hesus. Saan natin mababasa po yun? Dito lamang sa Bible. O dito sa Bagong Tipan. Ito ang gagamitin ng Panginoong Diyos sa paghahatol sa mga tao sa takdang panahon. Number 3 na paniniwala ng Salvation Army. Sinasabi nila na ang resulta, the consequence of our parents' sin, kasalanan ng mga magulang, ang mga anak ay nagiging makasalanan din. Handbook, pages 85 to 86. So naniniwala pala sila sa tinatawag na inherited sin, ng namamana na kasalanan. Yung kasalanan ni Adan sa kaniiba, namana ng mga anak, pinamana sa mga naging anak, ganon. No? So sa atin, yung mga magulang may kasalanan at magkaroon ng mga anak, napunta doon sa kanilang mga anak ang kanilang mga kasalanan. Ganoon nga ba yun? So parang Catholic doctrine ito. No? Well, ang kasalanan ay hindi namamana, mga kapatid. Ezekiel 18:20, ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay isa sa kanya at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Di ba maliwanag po yan? Ang anak hindi magdadanas ng kasamaan ng ama. Baliktarin man natin, ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid sa kanya, kasamaan ng masama sa kanya. Personal. Hindi ako sisingilin dahil sa utang ng tatay ko. Hindi ang tatay ko hindi sisingilin dahil sa utang ko. Kasalanan. Hindi na ililipat ang kasalanan.
Di nga ba, 1 John 3:4, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sino yung lumabag? Siya yung nagkasala. Santiago 4:17, hindi mo alam ang mabuti, hindi mo gagawin, kasalanan sa'yo. Sino may kasalanan? Yung nakakaalam ng mabuti. Hindi yung ipapasa mo sa ibang tao. Okay? Ang mga bata, sabi nga, no? Sabi ng isang talata, ay hindi inosente yung mga bata sa makatuwid kapag sila ay pinanganak. Kapag sinasabi kasi natin na ang tao ay sa kanyang kapanganakan masama na, ay parang sinasabi natin na yung pinanggalingan niya ay masama. O Hebrews chapter 12 verse 9 ay sinasabing ang Diyos, ang Ama ng mga tao. Bukod dito, tayo ay nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo parusahan at sila ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo ay pasasakop sa Ama ng mga espiritu at tayo ay mabubuhay. Argument na sumulat ng Hebreo na tayo, mga Kristiyano, ay mga ama na ang ating Ama ay ang Diyos. Kaya hindi pwedeng magmana tayo ng kasamaan ng mga magulang natin. Ecclesiastes 12:7, ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ang Diyos ang nagbigay ng ating kaluluwa o nating espiritu. Kaya hindi masasabi na nagmana tayo ng kasamaan mula sa Kanya. Ang karagdagan pa nito, ang mga tao ayon sa Genesis 8:21 ay hindi naman naging masama mula pa noong isilang sila. Ito, tingnan natin. Genesis 8:21, at sinamyo ng Panginoon ng masarap na amoy at nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Hindi ko na rin lilipulin pa ang lahat ng nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Yung word na pagkabata, hindi pagkasanggol. Sa English to ay yung word na inis youth, sa kanyang kabataan. Sapagkat sa kabataan ng isang tao ay meron na siyang sariling isip. Inakaibahan po ng salitang bata doon sa sanggol. Alala ko ang isang kapatid tinawag daw niya na baby, parang Pilipino ba? Baby yung isang American girl. Ay baby, sabi daw sa kanya, sagot ng American girl, I'm not baby anymore. Kasi sa kanila, pa sa English, alam nila kapag baby, yung hindi pa nakakatayo, no? Yung baby, yung sanggol pa. Pagtawagin mo baby yung naglalakad na, ayun, nagreklamo yung girl na American girl. So ang kasamaan ng tao, sabi, nagsimula pagkabata niya, pag nakakaintindi na siya, hindi sa pagkasanggol. Hindi niya namana yun. Kagagawan niya actually. Kapag sinabi natin na mula sa naging nanay niya ang kasalanan ng tao, abay, pinapalabas natin ang Panginoong Jesus ay may kalahating kasamaan din na minana niya sa kanyang ina. Di nga ba? Si Maria ay tao at galing ang Panginoong Jesus sa kanya. O di parang kalahati niya ay may masama. O kung totoong binamana mula sa nanay o magulang ang kasamaan. Hindi po, tama yon. Number 4 na katuruan. Man must receive an illumination, an illumination of the Holy Spirit. Para na maunawaan ng tao ang kalooban ng Diyos, tumatanggap siya ng kaliwanagan, no? Mula sa Espiritu Santo. So, katulad ng ibang mga denominations, the Salvation Army also believes on the direct operation of the Holy Spirit. Parang mayroong halong miraculous, no? Ang pagkakaunawa nila patungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag wala kang illumination, kaliwanagan mula sa Espiritu Santo, parang sinasabi nila na magbasa ka na magbasa, hindi wala kang maintindihan. Hindi po yun ang ating pagkakalam. The gospel is the power of God to salvation.
Romans chapter 1 verse 16. Yung ebanghelyo, ipinapangaral po 'yon, no? At naririnig po 'yon. Tinatanggap po 'yon at nagliligtas. Sabi ni Pablo sa 1 Korinto 15. Una, Romans 1:16, sabi ni Pablo, sapagkat hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Hindi po nire-require ang Holy Spirit illumination, kaliwanagan mula sa Espiritu Santo, no, upang maunawaan natin ang kanyang salita. Ang ebanghelyo ay maliwanag naman na itinuro sa Bible. Una, itong kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas, sabi ni Pablo. At 1 Corinthians chapter 15, 1-4, ay pinaliwanag niya na yung ebanghelyo ay pinangaral niya sa mga taga-Korinto. Sabi na nila niya ay tinanggap naman nila, pinananatilihan naman nila, at nagligtas sa kanila. At yung ipinangaral niya ng ebanghelyo ay ang kamatayan ng Panginoong Hesus, ayon sa kasulatan, no? At siya ay inilibing at nabuhay na muli. So ito ang ebanghelyo, sabi niya, na ipinangaral niya sa mga taga-Korinto. At sabi nga niya, itong kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Ito ang kailangan ng tao upang siya ay maligtas. No? Ephesians 3:4, sa pamagitan niyaon sa pagbasa ninyo ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. So siya sabi naman ni Pablo, kung nabasa ito ng mga taga-Ephesos at tungo ito sa pagkakilala nila. Hindi na kinakailangan naman na mayroon pang miraculous power mula sa Holy Spirit ang darating sa iyo para maintindihan mo. Paano na lamang yung iba? Ibang mga mayroong maling katuruan ngayon, ibig mong sabihin nagkulang ang Espiritu Santo sa paggiya sa kanila, sa paggabay sa kanila, kaya mali ang kanilang turo. Hindi po, no? Ito ay nagdidepende sa ating pagbabasa. At siyempre, pagbabasa, pag-uunawa po yan. Una, pakikinig. Roma 10:17. Ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig. So, mayroong preaching muna, mayroong pakikinig, tapos magkakaroon tayo ng pananampalataya. Hebrews 1:1-2. Paano ba tayo kinakausap ng Diyos ngayon? Well, sabi ng Hebrews 1:1-2, noong unang panahon, ang Diyos nagsalita sa mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, pamamagitan ng mga propeta. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanglibutan. Well, wala pong binanggit dyan na tutulong ang Espiritu Santo para maunawaan natin. Ang Diyos noong unang panahon nagsalita pamamagitan ng mga propeta. Subalit sabi ng Hebreo, sa ating panahon, sa mga huling araw na ito, sabi niya, ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang anak. By the way, pag pinag-aralan po natin yung mga huling araw na ito na binabanggit niya, ito ay tumutukoy sa Gawa Kapitulo 2 na pangyayari. Kasi mayroong pong hula, Joel 2, na ang Espiritu ng Diyos ay kanyang ibubuhos sa mga huling araw. Tapos nagsalita si Pedro sa Gawa 2, araw ng Pentecostes, sabi niya, ito yung sinasabi ni Propeta Joel. Sapagkat yun ang fulfillment ng tinatawag na mga huling araw. Kaya kung mula doon hanggang sa ating panahon, ang mga huling araw, at nagsalita ang Diyos sa atin ngayon pamamagitan ng Panginoong Hesus, ang kanyang anak. At ang Panginoong Hesus ay nangaral, no? At ang kanyang mga salita, ang kanyang mga aral ay sinulat ng mga apostoles at ng mga alagad. At ito, nakarating sa atin pamamagitan ng isang aklat, ang Bagong Tipan. Kaya upang tayo ay sumampalataya ngayon, basahin natin. Narito, pakinggan natin ang salita ni Kristo, sabi doon sa Roma 10:17. Hindi akong kani-kaninong salita. Kaya nga naman, sa Gawa 2, nung marinig ng mga tao roon ang salita, marinig nila ang pangangaral patungkol sa Panginoong Hesus, sila ay nangasaktan. Nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? You see? Yung word, yung salita niya ang nag-convict sa mga tao. Sapagkat sabi ni Pedro sa kanila, kayo ang nagpapako kay Kristo. Hindi nga ba sila nga ang nagsisigaw, pako siya.
Kaya nung mangaral si Pedro araw ng Pentecostes sa napakaraming mga Hudyo, ang kanyang ipinangaral ay ang patungkol sa Panginoong Jesus. Tapos sa dulo-dulo dito, sinabi niya, kayo ang nagpapako kay Kristo doon sa cross. At sabi doon ay nasaktan ang kanilang mga puso. Ibig sabihin, naniwala sila. Naniwala sila. Kaya sinabi ni Pedro sa kanila, magsisi kayo at magbabautismo ang bawat isa sa inyo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Kasi iisipin po natin, kung gawain ng Espiritu Santo yon, ang mangaral, mag-convict, magkumbinsi sa mga tao na hindi na kailangan pa yung mga individual na tao, ay mahuhulog na inconsistent siya. Bakit? Bakit yung ilan lamang ang kanyang ginabayan, yung iba naman ay hindi? Bakit yung iba? Iba na pariwara Mga maling katuruan ang kanilang natanggap ibig sabihin, hindi nagawa ng Espiritu Santo na sila ay gabayan giyahan? Hindi. Ang mga taong yon may sarili silang pagbabasa, pang-uunawa at pinili nilang maniwala sa mali. At nakasulat naman na, 1 Timothy 4:1-5, mga tao mismo ang may kagagawan, ang may paniniwala sa maling katuruan. Basahin natin. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, siya mismo nagsabi na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinirohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Anong sabi niya? Yung Espiritu may sabi, sa huling mga araw, ang iba tatalikod. Ibig sabihin, kasama sila, tatalikod. Bakit? Kasi nakikinig sila sa mga espiritong mapanghikayat at mga aral ng mga demonyo. Sila nakikinig. Hindi kasalanan ng Espiritu Santo yun. Kaya hindi siya mismo yung manghihikayat sa tao. Kasi nagawa na niya ang kanyang gawain. Anong gawain niya? As promised by the Lord Jesus Christ. John 16:13. When He, the Holy Spirit, comes, He will guide you, sabi niya sa mga apostoles, into all truth and remind you all truth. Papaalaala niya. Kaya naisulat ng mga apostoles, naisulat ng mga alagad, ang kaaralang katuruan ng Panginoon sapagkat ginabayan sila ng Espiritu Santo. Anong gagawin ng tao ngayon? Upang maunawaan niya ang katuruan, basahin niya yung isinulat ng mga apostoles at ng mga alagad. Hindi ko po sinasabi na hindi kailangan ang prayers, ang tulong ng Diyos. At ginagawa natin yan, prayers, sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Pero hindi natin sinasabi na kapag hindi ka ginabayan ng Espiritu Santo, hindi ka matututo. Wala po tayong ganoong katuruan. Kasi sinisisi natin ang Espiritu Santo sa ganoon. Paano kung mali yung tinanggap mo, ibig sabihin mali ang paggabay ng Espiritu? Hindi man po ganoon. Okay, karagdagan pa po. 2 Thessalonians 1:8-9. Maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang tao na kailangang makinig sa Ebanghelyo, manampalataya sa Ebanghelyo, at sumunod sa Ebanghelyo. Yun ang narapat niyang gawin at huwag siya maghintay na kausapin pa siya ng Espiritu. Liwanagan pa siya ng Espiritu. Kasi kapag hindi niya ginawa ito, ang pagtalima sa Ebanghelyo, tatanggap siya ng kaparusahan. Paghihigantihan siya ng Diyos. Chapter 2 verse 10, at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila ay mga ligtas. Yung tao mismo, may mga taong hindi o walang pag-ibig sa katotohanan o hindi tinatanggap ang pag-ibig sa katotohanan. Kaya ganoon po ang nangyayari sa kanila. Ang bautismo para sa mga Salvation Army ay hindi na kailangan. Hindi na kailangan upang maligtas, sabi po nila. In fact, sabi nila,
istorbo lang yan eh. Hindi yan magagawa sa lahat ng panahon, sabi nila. No? O nga naman, sa kanila kasi sa Amerika o sa Inglaterra ay kapag winter ay di mahirap ang bautismo doon. Mayroon tayong mga nakikita mga pictures na kinakailangan nilang basagin ang yelo upang makagawa sila ng isang maliit na pool at doon sila magbautismo. Kaya ang sabi nila, the reason that there are climates and circumstances which would make immersion impractical. Impractical daw ang maglubog sa tubig dahil sa mga climate at sa mga circumstances, mga pangyayari. Mapipigilan ang bautismo kaya huwag na lang, huwag din na mahalaga. Yun ang sinasabi nila. Ganoon ba yun? So parang obedience by convenience. Susunod lamang sila kung convenient, madali ang pagsunod. Kung mahirap na, tulad ng bautismo, winter, basag ka pa ng yelo, napakalamig ng tubig na yon, ayaw nila ng gano'n. So okay lang sa kanila siguro pag summer. Hindi, ang alam po natin, ang pagsunod ay anumang panahon. Anumang circumstances, susunod po tayo. Hindi po depende doon sa climate at circumstances ang ating pagsunod sa Diyos. Tingnan natin, alam na natin ito, na ang Panginoong Hesus sa kanyang mga apostoles ay ipinag-utos. Kailangan ng bautismo. Mark 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Just the other week, may nakausap ako. Sabi niya kasi, ay parehas pala tayo kasi nandun kami sa Tagaytay, nandun ang chapel at nabasa niya. No? Nag-deliver siya ng isang bagay doon. Sabi niya, ay sa church pala kayo. Sabi niya, ako rin sa Baptist Church ako eh. Parehas pala tayo, kapatiran pala tayo. Sabi niya. Sabi ko, ay, saan pala? Sabi ko. Tapos kininto niya. Yung anak ko, sabi niya, nabautismuhan lang kahapon. Sabi ko, nagbabaptize din pala kayo. Sabi niya, oo, pero napansin ko sa kanya, gusto na niyang umalis. Oo, sabi niya. Ang alam ko, ang baptist ay nagbabautismo, pero hindi na para sa kapatawaran ng kasalanan. Tapos lumayo na nga siya at sabi ko, kakaiba, pakibasa mo ang Mark 16:16. Pinahabol ko eh. Ayaw na niya akong kausapin, umalis na. Oo naman, no? Mark 16:16, he who believes and is baptized shall be saved. Napakaliwanag ito. Ewan natin kung bakit mga kaibigan natin at itong Salvation Army, at hindi nila matanggap ito. At sinasabi nilang mahirap kasing gawin yan kapag masama ang klima o halimbawa circumstances. At sabi ko nga, yung circumstances na sinasabi nila, isa ito siguro yung naibalita no, sa church history na hindi na niya kayang pumunta sa tubig. Yung tao na babautismuhan ba, may sakit siya. Kaya yung tubig ang pinapunta sa kanya. Kaya sprinkling at saka pouring na ang ginawa. Hindi na immersion. Hindi po yun ang sound doctrine. Baptism, sa ating pagbabasa at pagkakaunawa ay paglubog sa tubig at kailangan upang maligtas. Ang verse na ito, Mark 16:16, ini-scramble ito ng mga denominations o mga religious groups. Sa ating mga kaibigan na Catholics, alam yung ginagawa nila. Sabi ng Bible, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Sa ating mga kaibigan Catholics, sabi nila, ang kailangan mabautismuhan. Pagkatapos ng mabautismuhan, saka siya sasampalataya. So nauna ang binyag, bautismo sa kanila kasi yun eh. Binyag, ligtas, saka siya maniwala. Hindi yung sinasabi ng Bible. Ang sinasabi, sumampalataya, nabautismuhan, ligtas. Ibang mga kaibigan naman natin, mga born again, mga Baptist, iba pa. Ang sumampalataya, ligtas na, saka bautismuhan. Ganoon naman ang sa kanila. Binaligtad ulit. No? Maunang sampalataya, tapos ligtas na. Saka silang siya babautismuhan. Hindi ba nila pwedeng unawain lamang ng simple yan? Sumampalataya, babautismuhan, maliligtas. Simple lang naman yan. Bakit hindi nila maintindihan? Kasi mayroon silang sariling paniniwala o paniniwala yun ng kanilang grupo na kinakaaniban tulad nitong Salvation Army. Matthew 28:18-20 sa Great Commission, pinag-utos ng Panginoong Hesus sa mga alagad. At ganoon din ang ituturo ng mga magiging alagad na
bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, yung mga taong magiging alagad. At ituro ninyo sa kanila ang lahat na aking itinuro sa inyo. So hindi mababago po yon. Nandun pa rin yung katuruan niya tungkol sa bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bakit nila sasabihin hindi na mahalaga para sa kaligtasan? O hindi nila kinikilala ang Panginoong Hesus bilang Pangulo, bilang ulo ng Iglesia. At Acts 2:38, yung naikwento ko na sa inyo. Di ba? Nung masaktan ang puso ng mga tao na kinig sa aral ni Pedro, nagtanong sila, anong dapat namin gawin? Simple lang sagot ni Pedro. Magsisi at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At si Pablo nga, bago siya naging apostol, Gawa 22:16, sabi na niya sa kanya, o ano? At ba't nagtitigil ka? Bakit ka tumitigil? Magtindig ka. At ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Paano nila mamimiss ang mga verses na ito? O Roma 6:3-4, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay ganoon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. So, sa pamamagitan ng bautismo, ang isang tao ay mamamatay kay Kristo, malibing, kalakip niya, at magkaroon ng panibagong buhay. Ito ang nagagawa ng bautismo. Ito yung pagtalima sa Ebanghelyo. Hindi nga bang Ebanghelyo, kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay ni Kristo? O sa bautismo, nangyayari ito. Nare-reenact ang term natin dito. Colossians 2:12, na nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo naman muling binuhay, nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos, na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. Ang lahat ng mga talatang ito nagtuturo kahalagahan ng bautismo. At kung bakit, sasabihin ng isang religious group, at anong karapatan na mayroon sila? O kahit ang founder nila, anong karapatan mayroon siya para baguhin ang aral? Wala po. Number 6, the Lord's Supper, banal na hapunan. Para sa kanila, ito ay isang external right na ayon sa kanilang aklat ay meron daw danger against the danger of trusting to any external right as though it has value in itself. Handbook nila, pages 188. Para sa kanila, ito isang seremonya lamang. Hindi po eh. May utos pa ang Panginoong Hesus eh. Do this in remembrance of me, sabi niya. Pag-uutos, pag-aalaala sa Kanya. 1 Corinthians 11:24, at nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. O pag-uutos ng Panginoong Hesus, paano siya alalahanin? Pamamagitan ng banal na hapunan. Ang tinapay na simbolo ng kanyang katawan, tinapay na walang libadura, okay? At katas ng ubas, galing sa ubas ito, sagisag naman ng kanyang dugo. Ito ang ating kakainin at inumin sa tinatawag na banal na hapunan o Lord's Supper, o kaya ay communion, o kaya pagputol-putol lang tinapay. At pang-pito, nakaral nila, katulad din ng mga denominations, ginagamit po nila ang mechanical instrument. At isang malaking bagay para po sa kanila ang paggamit ng mechanical instrument. Sapagkat sa paggamit ng mechanical instrument sa kanila ay simbolo ito ng kasiyahan para sa kanila. Mga events nila ay punong-puno ng mga mechanical instruments. Subalit sa ating pag-aaral, pagkakaunawa sa mga nasusulat sa Bagong Tipan, ito ay karagdagan sa pinag-uutos. Ephesians 5:19, ang utos ay mag-usapan. Okay? Para mag-usapan, well, galing sa ating bibig. Oo. Sinasalita natin.
At ang sabi ng aawitan at nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon, wala po roon ang mechanical instrument. Colossians 3:16 ay ganun pa rin ang ating mababasa na ang utos niya ay pag-aawit, magsiawitan. At magagawa natin ang utos na yun na walang karagdagang mechanical instrument. So katulad din ng mga denominations, mayroon po sila noon. And lastly, number 8, they have woman preachers o mga pastura kaya. Ang alam po natin, ang Biblia ay pinagbabawal ito. Ang basihan natin, 1 Timoteo 2:12. Sabi ni Pablo, ibig ko nga ang mga tao ay magsipanalangin sa bawat dako na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. Sandali lamang po. Yung word na mga tao, dito sa Tagalog ay general term, no? Mga tao, so maaring lalaki o babae. Pero sa original po ang word na ito, andro. Hindi po yung anthropos. Ang anthropos po ay general term sa lahat ng mga tao, lalaki, babae. Subalit sa original, ang Greek word na ginamit sa 1 Timothy 2 verse 12 na mga tao ay andro, referring specifically to male, sa lalaki. Kaya sinasabi dito ni Apostol Pablo, ibig ko nga ang mga lalaki, sa ibang versions ay gumamit ng word na lalaki, that men magsipanalangin sa bawat dako na iulat ang mga kamay. Okay? Ngayon, pinagbawal. Verse 11, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko pinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva. So, ganito lang naman po kasimple. Sa pagsasabi ni Pablo na hindi binibigyan ng karapatang mamuno ang isang babae sa mga kalalakihan, hindi naman sinabi dahil mas magagaling mga lalaki, mas mahalaga ang mga lalaki o mas mababang uri ang mga babae. Hindi po. No? Ang sinabi lamang ay verse 13, sapagkat si Adam ang siyang unang nilalang, saka si Eva. At kailan nangyari yan? Doon sa pasimula pa lamang. So hindi masasabi ito na magdidepende din sa kultura natin, magdidepende kung nasaan tayo, anong bansa tayo. Hindi po. No? Kasi ginamit niyang dahilan kung bakit hindi binibigay sa kababaihan ng pamumuno sa mga kalalakihan ay sapagkat yung unang pangyayari doon sa halamanan ng Eden, ng unang nilalang si Adan at saka si Eva. Yun lang sinabi niya na dahilan. So doon po tayo maniniwala. Mga kapatid, no? Ang mga denominasyon ngayon ay binabago na po ito. Ewan ko kung nabasa nila at kung nabasa ba nila ay inunawa ba nila ito. At kung naunawaan ba nila ito, sinunod ba nila ito? Hindi nga dahil sinasagawa nila eh. Kaya mayroon sila mga pastura. Paano maging qualified mga pastura? Pwede ba siya maging asawa ng isang babae? Yung mga qualifications, no? Ng mga pastor ay wala sa kanya. Kaya hindi siya po pwedeng maging pastura. Obispo. Wala man tayong mabasang obispa. Okay? So, ganoon naman po kasimple ang ating pag-aaral. Ang sound doctrine ay napakaliwanag. Kakaiba sa mga katuruan nitong Salvation Army at alinmang denomination na may katulad na paniniwala. So, mga kapatid, number 9, meron pa. They are involved in fundraising to support their missions, federal funds and public funds for their work. Sapagkat sila nga po ay involved sa pagtulong at naikwento ko na ang unang layunin nga nila ng founder, William Booth, ay upang tumulong sa mga mahihirap. Kinukulang ang kanilang simbahan marahil. No? Kaya naisipan nilang mag-fundraising, humingi sa mga tao. At sa Amerika ay tumatanggap sila ng tulong mula sa gobyerno nila. No? Ang federal funds nila galing sa kabuuan ng Amerika, o the USA, the United States funding. Gagamitin nila yon sa kanilang simbahan. At meron nga silang mga businesses bilang church, no? Meron silang mga business. Hindi pa rin pumunta sa isip ko yung isang malaking kumpanya sa Amerika na kung saan doon nila dinodonate yung mga second hand things,
Tapos sila naman ang magbibenta, no? Sa kanila daw yon. Okay? In the New Testament, the work of the church was supported strictly by free will contributions from his members. Opo. Ang alam natin sa Bible ay mga kapatiran ang nagko-contribute para maisagawa ang gawain ng iglesia. Wala akong kabilib-bilib sa mga churches na magbabahay-bahay, hihingi sila, no? Mga simbahan, hihingi sila. Ang iba nasa mga kalye, ang iba ay nasa mga palengke, manghihingi sila sa mga tao. Tapos pag nahingi nila yung pera ng mga tao, ito ngayon ay kanilang gagamitin sa isang project. Tapos ang nakasulat ngayon sa kanilang project ay yung pangalan ng kanilang simbahan. Pwede ba yon? Galing ang pera sa mga tao tapos sasabihin nilang sa kanila galing, parang inaangkin nila sa kanila ang pera. So, ganun pa nangyayari dito sa grupong ito, the Salvation Army. Ginagamit din nila ang pera ng gobyerno ng Amerika o ng ibang bansa o ng Britain para sa kanilang mga sariling projects. So, sabi ng Acts 11:29, at ang mga alagad ayon sa kanya kaya ng bawat isa ay nagpasiyang magpadala ng saklolo sa mga kapatid na nangangailangan sa Hudiya. Mga kapatiran ang tumulong. 1 Corinthians 16:2, yung ating weekly collection. Ito yung unang araw ng sanglinggo. Ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang giniginhawa upang huwag nang gumawa na maambagan sa pagparian ko. Instruction ni Apostle Paul. Ang ating pagbibigayan, isang dahilan ay ang pagtulong sa mga kapatid. Hindi po tayo manghihingi sa iba para makatulong sa mga kapatid. Bilang church, no? Iba naman yung hiwalay ng organization. Iba naman yung usapan. Pero ang iglesia, kung kailangan natin tumulong, galing sa atin o kaya ay sa ibang kapatiran. Pero makapatiran pa rin ang ating hinga ng tulong para sa isang proyekto ng isang congregation. Hindi tayo humihingi sa ibang mga tao o nangungulikta ng pera sa ibang mga tao na hindi kaanib ng iglesia para gawin natin ang gawain ng iglesia. Okay? So yun po ang number 9 at patapos po ang ating pag-aaral patungkol sa Salvation Army. Saganang sa atin mga kapatid, sound doctrine pa rin po tayo. Ang nasa Bible lamang ang ating sinusunod at walang puwang ang mga aral ng mga denominasyon na katulad nitong Salvation Army. Magandang umaga, magandang gabi sa mga nari sa kabilang ibayo at pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Brother Alfred, nariyan ka dito magtatapos ang ating lesson.